Naglabas ng guidelines o revised guidelines ang DepEd sa pagsuspindi ng klase tuwing may kalamidad o sakuna. Tutukan sa report. Naglabas ng guidelines ang Department of Education hinggil sa pagsususpindi ng trabaho at klase sa mga pampublikong paaralan tuwing may masamang panahon, lindol at emergencies. Ito ay sa bisa ng DepEd Order No. 22 Series of 2024 na inilabas noong buwan ng Disyembre. Layo nito na maprotektahan ng mga mag-aaral, guro at maging ng mga non-teaching personnel sa mga sakuna nang hindi na isasakripisyo ang pagkatuto ng mga learner. Sakop ng kautusan ng lahat ng public schools at DepEd-operated community learning centers sa ilalim ng alternative learning system. Subalit ayon sa DepEd, maaaring i-adapt ng mga private school, private ALS providers at basic education units ng state, local universities and colleges ang revised guidelines. Ang bagong guidelines, pabor umano para sa mga mag-aaral at mga kawani ng DepEd. Madami ding previous suspension na hindi gaanong affected ang school and yet we abide. Sumusunod kami doon. So, ang nangyayari, madaming losses tuloy. Kahit nasa bahay tayo, matututo pa rin tayo kahit walang face-to-face sa teacher. Na-adapt pa rin yung learning skill natin. Tuwing may bagyo, otomatikong suspendido ang klase sa preschool sa ilalim ng Signal No. 1. Suspendido naman ang face-to-face classes para sa preschool, elementary at junior high school sa ilalim ng Signal No. 2. Subalit kailangang mag-shift sa modular distance learning ang mga nasa elementary hanggang junior high school. Otomatiko namang suspendido ang klase at trabaho sa lahat ng antas sa ilalim ng Signal No. 3, 4 and 5. We adapt the modular pa rin. Nagmo-modular yung mga bata kapag mayroong suspension. Kasi we adapt the blended learning that includes modular and yung distance modular na sinasabi. Samantala, hinihikayat din ng DepEd ang mga paaralan na i-develop at i-update ang kani-kanilang learning and service continuity plans alinsunod sa DO22. Kasama si Henry Dominsil, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon.